Magandang araw mga karelasyon. Ang video na ito ay espesyal dahil ito ay alay sa lahat ng kababaihan. Madalas nakakalimutan ng mga kababaihan kung gaano sila kahalaga at kung gaano sila kalakas. Kaya maghahandog tayo ng mga mahahalagang payo na magsisilbing paalala at inspirasyon para sa inyong lahat. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin. Number 1, when respect is no longer there, find your way out. O kapag wala na ang respeto, humanap ka ng paraan para lumayo. Ang respeto ay pundasyon ng kahit anong relasyon. Kapag ang respeto ay nawala, mahirap nang maibalik ang tiwala at dignidad. Maraming babae ang nagtatagal sa isang relasyon kahit alam nilang wala ng respeto, iniinsulto, minamaliit, o hindi na pinapahalagahan. Pero tandaan, hindi mo kailanman obligasyon na manatili sa lugar kung saan hindi ka na nirerespeto. Ang pag-alis ay hindi kahinaan. Iyon ay tanda ng lakas at pagmamahal sa sarili. Kapag pinili mong lumayo, binibigyan mo ng pagkakataon ang sarili mong makahanap ng mas magandang kapaligiran at mas tunay na pagmamahal. Number 2, do not chase love. Chase your dreams instead. O huwag mong habulin ang pag-ibig. Habulin mo ang iyong mga pangarap. Natural sa tao ang magnanais ng pagmamahal. Pero madalas, napapabayaan ng kababaihan ang sariling pangarap sa paghabol ng pagmamahal mula sa isang tao. Tandaan, ang tamang tao ay darating sa tamang panahon. Hindi mo kailangang habulin o pilitin ang pag-ibig. Ang dapat mong habulin ay ang iyong mga pangarap. Kasi ang mga pangarap na ito ang magbibigay sa iyo ng tunay na saysay at kaligayahan sa buhay. Kung natutupad mo ang pangarap mo, mas nagiging buo ka, mas nagiging masaya ka, at mas nagiging attractive ka pa sa tamang tao na para sa'yo. Number 3, no one has the right to make you feel worthless. You are more than enough. O walang may karapatang iparamdam sa iyo na wala kang halaga dahil sapat ka, higit pa sa sapat. Minsan may mga taong magpaparamdam sa iyo na kulang ka. Kulang ka sa ganda, kulang ka sa pera, kulang ka sa kakayahan. Pero tandaan mo, ang halaga mo ay hindi nakabatay sa opinyon ng iba. Ikaw ay natatangi. Kahit may mga kahinaan ka, iyon din ang nagbibigay ng kulay sa pagkatao mo. Kaya huwag mong hayaan na kontrolin ng iba ang nararamdaman mo. Laging ipapaalala sa sarili mo, I am enough. Kahit anong sabihin ng iba, hindi nila kayang burahin ang katotohanang ikaw ay espesyal. Number 4, if someone really loves you, he will pursue you and make real efforts. O kung tunay kang mahal ng isang tao, siya ang gagawa ng paraan at magpapakita ng totoong effort. True love is not about words. It is about action. Kapag totoong mahal ka ng isang lalaki, hindi kanya hahayaan na magduda. Ipapakita niya sa kilos, sa oras, at sa sakripisyo na ikaw ay mahalaga. Kung ikaw lang ang gumagawa ng effort, baka hindi iyon tunay na pagmamahal. Kasi ang pag-ibig dapat ay give and take. Ang isang lalaking tunay na nagmamahal ay gagawa ng paraan para mapasaya ka, kahit gaano pa siya kabisi. Huwag kang makontento sa taong salita lang ang kaya, pero kulang sa gawa. Deserve mo ng taong kayang panindigan ang pagmamahal niya sa'yo. Number 5, please know that you are beautiful together with your scars and imperfections. O alamin mong ikaw ay maganda
kasama ng iyong mga kahinaan at imperfections. Sa mundo ngayon na puno ng social media, maraming babae ang nakakaramdam na kailangan nilang maging perpekto para mahalin. Pero ang katotohanan, ang tunay na kagandahan ay hindi kailanman tungkol lang sa panlabas. May mga lalaki na hinahangaan lang ang pisikal na kagandahan. Pero ang lalaking totoo at marunong umibig, mas nakikita niya ang kagandahan sa kung paano ka magbigay ng pagmamahal, paano ka magpatawad, at paano ka lumaban sa buhay. Kaya ladies, tandaan niyo ito. Hindi kailangan ng perpektong mukha o katawan para maging maganda. Kapag marunong kang magmahal, mag-alaga, at maging totoo, yun ang kagandahang hindi kailanman kukupas. Number 6, you do not need to compare yourself to anyone. You have a different journey to take. Oo, hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba. May kanya-kanya tayong landas na tatahakin. Ang comparison ay isa sa pinakamalaking dahilan ng kawalan ng saya. Laging may mas maganda, mas mayaman, mas matalino. At kung ihahambing mo palagi ang sarili mo, hindi ka matatapos sa pagkadismaya. Pero tandaan, may sariling oras at yugto ang buhay ng bawat isa. Ang journey ng iba ay hindi mo journey. Ang mahalaga, patuloy kang naglalakad papunta sa direksyon ng iyong pangarap. Number 7, your only competition is yourself. Hone your skills and be a better version of you. Oo, ang tanging kalaban mo ay ang dating ikaw. Hasain ang iyong kakayahan at mas maging mabuting version ng sarili mo. Maraming babae ang nasasaktan at nade-demotivate dahil lagi nilang iniisip na mas maganda siya sa akin, mas successful siya, mas inaalagaan siya ng partner niya. Pero ang totoo, ang dapat mong kalabanin ay hindi ang ibang babae, kundi ang sarili mo. Kung dati ay mabilis kang sumuko, ngayon subukan mong magpursigi. Kung dati ay natatakot kang magsimula ng bagong bagay, ngayon subukan mong lakasan ang loob mo. Kung dati ay hindi ka marunong magpatawad, ngayon simulan mong palambutin ang puso mo. Ang goal mo ay hindi maging mas maganda o mas successful kaysa sa iba. Ang goal mo ay maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Sa ganitong paraan, ikaw mismo ang inspirasyon ng sarili mong kwento. Number 8, if it fails, it is not love in the first place. True love bends, but it never breaks. O kapag hindi nagtagumpay, ibig sabihin hindi yon ang tunay na pag-ibig. Ang totoong pagmamahal ay kayang yumuko, pero hindi kailanman tuluyang mababasag. Hindi lahat ng relasyon ay nagtatagal o nagtatagumpay. Pero tandaan natin, kung ang isang relasyon ay madaling masira, kapag dumating ang problema, baka hindi talaga yon pag-ibig, kundi pansamantalang attraction lamang. Ang tunay na pag-ibig ay hindi agad sumusuko. Kaya kung ikaw ay iniwan at sinabing wala ng pag-ibig, huwag mong isipin na ikaw ang nagkulang. Tandaan, ang tunay na pagmamahal ay nananatili kahit mahirap. Hindi siya basta bumibitaw. Number 9, working hard is good, but prioritize your health and your family. Oo, mahalaga ang pagsusumikap, pero unahin mo ang iyong kalusugan at maglaan ng oras sa pamilya. Kaya't habang nagsusumikap ka, huwag mong kalimutan ang tamang balanse. Kumain ng tama, magpahinga, maglaan ng oras sa pamilya. Dahil sila ang tunay na kasama mo sa hirap at ginhawa, hindi ang trabaho o pera. Sana ay nakapagbigay ito ng inspirasyon sa mga kababaihan. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.